Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At heto po, no, pag-usapan natin itong most of the topics natin ngayon ay si Riza Hontiveros. Una nating pag-usapan ay meron pong isang vlogger na ang pangalan raw niya ay itong si Lovely Granada. Parang lumalaki ang ulo nitong vlogger na ito ng mga dilawan, itong si Lovely Granada, kasi unti-unting sumisikat eh. Sumisikat siya sa kanyang pagkapangit raw. Hindi, hindi ako ang nagsasabi niya na, maganda naman si Lovely, kayo naman, lagi ninyong binabanatan si Lovely. Lovely Granada ang pangalan niya. Sa mga hindi pa nakakilala dito kay Lovely Granada, mga DDS na mga viewers ko dito sa Donmar TV, itong si Lovely Granada ay dilawang-dilawan po ito na vlogger. And she projects herself to be a British accent vlogger. Ang kanyang accent ng the way siya mananalita ay British style. Ngayon, may nakitang video kasi kahapon, Saturday, meron pong pagpupulong o pagtipon-tipon itong mga dilawan na ang kanilang isinusulong ay si Riza Hontiveros. Okay? Di syempre doon nagtipon-tipon yung mga pinklawan, mga dilawan, yung mga dating supporters ni Leni Robredo. I think itong si Lovely Granada na vlogger ay pinasasalita rin sa entablado. Pinasasalita siya. Tingnan nyo ha, nag-post yung mga, alam nyo naman, ito mga matatalinong mga vlogger ng mga DDS, sina Sasrogando, ito sina Joey De Vivry, yan, mga matatalino yan, si Boss Dada, ito one of the Banateros, mga matatalino yan. May napansin sila kay Lovely Granada. Aside from pushing Riza Hontiveros, kasi pinupush talaga nila si Riza Hontiveros na Riza na sa 2028. Pinagpipilitan nawala yung British accent. Sabi pa nga ni Sasrugando, nag-expire na. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, nakakatawa talaga yan si Lovely Granada. Hiyang-hiya talaga siya dito kasi sa kanyang mga vlogs talagang nag-iinarte talaga. Talagang sabi ko manang-mana talaga kay Riza Hontiveros ang arte. Ang arte talaga sa babae. Pa-British accent nung dumating sa rally, biglang nawala yung pagka-British accent. Sabi ni Sasrugando, nag-expire. Expire na. Sabi ni Sasrugando, yan ang problema kapag free trial lang yung binili mo Para lang bumili ng CapCut Pro, free trial kasi nag-expire na yung British accent ko Meron kasi yan, yung text-to-speech, yung free trial lang, nag-expire. Pangalawa nating pag-usapan si Riza Hontiveros na kung saan merong video na alam nyo naman si Riza Hontiveros ngayon talagang pinoproject na niya yung sarili niya na tatakbo siya ng pagiging presidente sa 2028. Di syempre unti-unti na siyang gumagalaw sa mga lugar-lugar na kung saan yung masa. Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano po ka-dry at hindi siya pinapansin ng mamamayang Pilipino every time na meron siyang lugar na binibisita. Mamaya ipapakita ko yung video na yan At pangatlo nating pag-uusapan ay nakakatawa po itong post ni Attorney Harry Roque kung saan itong si BBM at si Vice President Inday Sara Duterte kino-compare niya kung ano yung mga reaksyon ng taong bayan kung sila po ay pumupunta sa probinsya. Kasi itong vlog natin ngayon, ito po yung kino-compare natin ang
yung pinapaniwalaan ng taong bayan sa mga ayaw na ng taong bayan. Oh, yung video na yan na ipapakita ko, talagang sabi ko, kawawa sila, no? Yung pinagpipilitan nila yung sarili nila na kumakaway sila sa taong bayan pero talagang very dry. Pero kung si BP Sara, effortless lang pero yung tao, kinikilig, nagkagulo. Ha? Mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, no? Meron pong isang gamer, okay? Matatawag siyang gamer na pwede ring masabi nating vlogger. Nagpalabas siya ng vlog, nagpalabas siya ng video kung saan nagalit talaga siya dito kay Riza Hontiveros. Dahil itong si Riza Hontiveros ngayon, biniblame niya ang mga games ngayon, no? Games. Particularly yung mga application ng mga laro, no? Itong Gorblax. Gorblax ba yung ano yan? Pronunciation yan? Na biniblame ngayon ng Hontiveros na yan raw ang dahilan bakit isa raw yan sa mga dahilan bakit violente na po ang mga estudyante ngayon. Sabi niya, meron nga doon nagbibiro hindi naman nagiging violente itong mga gamer na ito dahil dito sa mga laro na ito like Gorblax. Naging violente yan kapag lag. Oo nga Sabi ko kasi I was once a gamer too, no? Gamer naman ako. Kapag lag talaga, mahina yung connection, no? Nagiging violente. Sinisira mo yung keyboard. Tinatapon mo yung mouse. Hindi. Ang pag-usapan natin, itong ang gamer na naglabas siya ng saloobin na sobrang palpak po ang Senado ngayon blaming this online games, no? Mamaya i-explain niya, siya mismo ang mag-i-explain yan, no? Kung bakit sablay itong panawagan ni Hontiveros sa isang developer na pumunta sa kanyang session para investigate yung ano. Alam niyo naman, yung Gorblax na yan, ang developer niyan, taga Germany, bakit niya pinapupunta dito sa Pilipinas? I think yung embassy raw natin dito sa Germany, parang ganun ba? Pinapatatawag nila sa kanilang sa Senado, hindi daw sumipot, na-imbier na itong si Hontiveros. Parang sabi rin nila ni Senator Marcoleta, Riza Hontiveros is barking at the wrong tree. Bakit ang games ang pinagbibintangan mo? Parang gano'n, no? So, let us see, no? Sa opinion nila, magre-react tayo niyan, no? Pero bago ang lahat, guys, intro pa lang yun. Akala nyo main vlog na yun, no? Sinisipon tayo, Paki-like mo na, paki-share, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube at updated pa kayo dito sa ating mga trending na balita. As promise ko sa inyo, ay this time, babati ako sa mga mahal natin na mga audience dito sa Donmar TV na nagpapa-shoutout. Ayan. Joy Laz TV. Ayan. Ang yaman naman po sa nag-offer sa Brave 18, sir. Yaman talaga sila. No? Ito yung patungkol kay Trillanes. Yan. They will do everything para hindi sila mapahiya dyan sa nakaw, no? Mga Julia Sugiyama, yan, lagi itong nanonood dito. Good day po, Sir Donmar TV. Hello po, Ma'am Julia. Dea Bonales, ayan, Dea Bonales. Boss, Sir Donmar, ang 10 million para sa ano yun? Pang lubag loob or pang bayad areglo. Dapat fila ng kaso yan. Ibig sabihin, inamin na nila. Correct. Tama ka. Actually, very nice ang analysis ni si Dea Bonales. By giving them offer na 10 million, it's just like saying, inamin nyo na, di ba? Na talagang ginawa nyo tinanggap nyo yung maleta. Lu Divina Macariola, ayan, naglabas ang mga pera pag sa katarantaduhan ng bangag administrasyon. Talaga naman
'Di ba? Tama 'yan. Ludivina Macariola. Lynn Agis o Lynn Aegis. Ayan. Hindi ako maniwala, patidong lang yan. Pag kinuha, buhay nila, ang kapalit yan, idol. Sa bagay, desperado na yung mga, yung mga nagnakaw ng mga maleta na yan eh. Kasi, mantakin nyo, kapag sila po ay napapatunayang nagnakaw, habang buhay kulong yan, di ba? So hanggang ngayon, na hindi pa presidente si BP Sara, they will do everything. Okay? So heto po, pag-usapan na natin si Lovely Granada. Nag-expire. Yung British accent niya, nag-expire. Ito po, panoorin ninyo, nakakatawa eh. Ito. Okay, pinagpipilitan kasi nila na si Hontiveros talaga ang kanilang itinutulak sa 2028 na maging presidente. So, sinabi nila na wag raw nilang sayangin si Riza Hontiveros kasi nung panahon na tumakbo itong si Leni Robredo, sinayang raw natin. Anong sinayang? Hindi natin sinayang. Ito Lovely Granada, sabihin ko sa inyo, kung talagang si Leni Robredo ay sinayang natin sa pagiging presidente sa 2022, pagbabasihan natin ang accomplishment ni Leni Robredo sa Naga. Okay? Ganun lang yan kasimple. Para madali tayong matapos dito sa usaping o argumentong ito. Tingnan natin ang naging accomplishment ni Leni Robredo sa Naga. Bakit? Sabi nila, wala namang nangyari sa Naga eh. Wala namang nangyari sa Naga. Kung sasabihin ninyo, sinayang natin si Leni, tingnan nyo na ngayon si Bangag. Yes, I agree. Kasi si Bangag Marcos, ang lesson na makuha natin doon is, yung bang nadadala tayo, naaakit tayo sa mga promises. Kung ako ang tatanungin ninyo, sa logic tayo magdebate. Okay? Ngayon, kung ako ang tatanungin ninyo, ano ang tipong kandidato na dapat nating iboto? Alam niyo ba kung ano? Yung yung kandidato na meron pong track record. Okay? Ganon kasimple yan. Si Riza Hontiveros, anong track record niya? Si Leni Robredo, anong track record niya? Simple. Pero kung si Pipi Sara, sasabihin mo, anong track record niya? Isampal ko pa sa mukha mo lahat ng nagawa at accomplishment ni VP Sara sa Davao. Isampal ko pa yan sa British accent mo eh. Si Leni Robredo wala. Si Riza Hontiveros wala. Kaya si Riza Hontiveros, sasabihin nyo ayoko nang masayang ang isang Alam nyo, sa totoo lang, Lovely Granada kahit i-push nyo pang i-push yan si Riza Hontiveros, hindi yan mananalo sa totoo lang. Hindi talaga yan mananalo. Pangalawa, wala siyang karisma sa taong bayan. Mukha pa lang Ito pasensya na idamay ko yung mukha ni Riza Hontiveros. Kahit mukha pa lang ni Riza Hontiveros, parang ang sarap mo ng kurutin. Kaya nga manang-mana itong babaeng ito. Tingnan mo yung mukha ni Hindi sa we are created by God beautiful kita lahat. Pero meron talagang mukha na
Sa mukha pa lang, parang naimbierna ka na. Ay, naku, wag mo nang ipilit si Riza Ontiveros. Nagsayang lang po kayo ng, time, effort, money, energy. Sa totoo lang. Prangkahan tayo, ha? Jabres! Nasaan na yung British accent mo? Nag-expire, free trial lang yung British accent. Tingnan nyo yung sumisigaw na Riza na, yung iba parang walang gana eh. Parang walang gana. Oy, sumigaw naman kayo ng Riza dyan. Ay, nako. Parang walang gana. Ay, nako. Yan, umulit na yung video. Totoo yan ha. Parang wala talaga. Hindi kaya ni Riza yan. Hindi talaga kaya ni Riza. Unang-una, kung pagbabase, ito pa lang ha. Mamaya ipapakita ko yan. Yun pa lang sa yung logic ni Riza Ontiveros doon sa nangyari sa Tacloban sa mga estudyante na ang biniblame niya yung online game, talagang sablay. Sabi ko, no? Alam kong hindi ito mangyayari ha. Pero kung si Riza Ontiveros ang maging presidente ng Pilipinas, it will be a disaster. Oh, totoo yan. Kung ano yung nararanasan natin kay BBM, times 5. Times 5 ang kapalpakan. Ewan nyo nang ipipilit siya si Riza Ontiveros. Ito, meron akong video na ipapakita sa inyo na si Riza Ontiveros, very, very dry talaga yung response ng taong bayan kapag pumupunta siya sa mga lugar na doon sa mga masa. Tingnan nyo ha. Panoorin nyo ito. Hi. Tingnan nyo yung response, no? Wala talaga. Oh. Ako ha, baliwalain nyo na lang yung sound effects kasi ang nag-upload nito, linagyan niya ng effects to emphasize na parang parang gabi na walang tao. 'Di ba? Yung gabi na walang tao, ang maririnig mo na lang, 'di ba, yung mga gangis. Sa Bisaya pa na gangis. Hindi ko lang alam kung ano Tagalog ng gangis ha. Sa mga Bisaya rito, turuan mo nga ako kung anong Tagalog ng gangis. Yung mga gangis sa Bisaya, yun yung mga maririnig mo yung gabi na, no? Sa probinsya kasi, kapag gabi na, ang maririnig mo na lang yung mga insekto na lang, mga tunog ng mga insekto like yung mga gangis. Ngik, 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 ngik. Wala na, kasi tulog na eh. Natutulog na yung mga tao. Dito, linagyan ng effects na parang tulog na yung mga tao kasi si Riza Ontiveros, pumupunta siya sa isang gathering pero yung tao walang reaksyon. Parang natutulog lahat. Tingnan nyo. Di ba? Yun yung kay Riza Ontiveros ha, na very dry yung tao. Parang tinitingnan lang siya. Ganon, no? Ganon. Kinukumpara ito kay VP Sara. Dito sa vlog na ito, ikukumpara natin sila kay VP Sara. Di ba? Iba talaga kay VP Sara. Talagang magkakagulo talaga pag si VP Sara. Talagang yung tao gusto talagang lapitan si VP Sara.
Grabe, oh. Yun, oh, tingnan nyo, ha. Ang sikip-sikip kapag si VP Sara ang lumalakad sa entablado. Sikip-sikip talaga yan kasi yung tao gustong makipag-picture, gusto talagang makikita mo talaga na mahal siya ng taong bayan. Pero yung kay Riza, hi, wala naman pumapansin. Oh, parang ang ini-edit itong mga effect ng ano eh. Mas malakas pa yung mga sigaw niyan diyan sa tunay na ano. Oh, di ba? Oh, yung kay Risa, tingnan nyo. Tingnan, ang reaction lang sa tao, ha? Tingnan nyo yung reaction sa tao. Wala talaga. Wala, tinitingnan lang siya. Oh. Kaya wag niyo nang ipagpilitan na si Risa Hontiveros ang presidente kasi hindi talaga yan mangyayari. Walang karisma. Si Risa Hontiveros naman, he is the type of, sa napansin ko lang ha, si Risa Hontiveros, she is the type of, that will be the candidate na parang desperadong maging presidente. Pinupush niya ang sarili niya na, here I am, if you want me to be the president, here I am, parang ganun ba? I want to be the president. Sige na, i-push nyo na ako ang maging presidente. Parang ganun yung style eh. Si VP Sara effortless eh. Pero ayaw na ni VP Sara magpa-corny. Talagang, okay, I will run for the president this coming 2028. Kasi, wag na tayong magbulahan. Ang clamor ng taong bayan, si VP Sara na gustong maging presidente. Diba? Wag na. Di na, ayaw nang magpa-corny ni VP Sara talaga. Lahat na lang, no, kung ikukumpara mo talaga, very dry. Ito pa, ang isang video na ipapakita ko sa inyo. This time, BBM, ikukumpara natin kay VP Sara. Okay? Ito, panoorin ninyo. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito rin naman yung kay BBM ha. Iba rin ang trip nito eh. Kaway-kaway sa hangin. Kawawa talaga. Kahit anong kaway-kaway niya, wala talagang pumapansin. Tingnan ninyo ha, obserbahan nyo. His Excellency. Ano na lang, ang style nila ng mga organizers, nilakasan nila yung music ng sound system. Tapos, dapat yung host, His Excellency, dapat i-project ng matindi para hindi masyadong halata na walang pumapalakpak. Tingnan ninyo. Ferdinand R. Marcos Jr. Wala naman. Dry. Tingnan niyo, oh. Gumanon lang yung tao. Wala na talaga. Ayan. Walang lumapit. Partida pa yan ha, may dala pa yang ayuda ha. May dala pang ayuda yan. So meaning to say, ang mga taong nandyan, ayuda lang ang pinupuntahan. Wala. Dry. Kawawa. Wala. Nilakasan nila yung music para hindi masyadong may gangis. Parang hindi pa kagaya yung kay Riza Hontiveros. Eto naman yung kay VP Sara. Itong video na ito ha. Grabe.
Pati yung banda, huminto ng tugtog para lang makipag-picture kay BP Sara. Oh, ito sa video na ito, may banda. Okay? Tumutugtog. O tumutugtog sila. Sila yung welcome BP Sara. Tumutugtog sila. Nung lumapit na si BP Sara, huminto yung tugtog kasi gusto makipag-picture kay BP Sara. Tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo. Talagang yung tao talaga sinasabayan siyang lumakad. Oh. Tingnan yung banda. Yan yung banda. Yun yung banda. Yan yung banda. Hihinto yan. Biglang huminto yung banda para lang makipag-picture kay BP Sara. Dapat kayo yung background music dyan sa event na yan kasi dumating na si BP Sara. Biglang huminto kasi nakipag-picture. Lagot kayo. Lagot kayo sa ano nyo sa PE, ano tawag doon, music instructor ninyo Hininto nyo talaga yung music, yung banda para lang makipag-picture kay BP Sara. Tapos, pagkatapos ng picture nila, tugtog naman sila ulit. Yan tuwang-tuwa sila. Tugtog kayo ulit. Tugtog naman sila. Ulo ng Republic. Ay, nako. Ganyan po, no? Ganyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ganyan po talaga. Na, yun bang ibubuhis buhay nila yung sarili nila para lang makipag-picture kay BP Sara. By the way, guys, shout out kay Kitty Torres, yung ating talagang Sara na Sara yan, no? BP Sara. Taga Negros, no? Ini-invite nila ako na yung Office of the Vice President na programa ni VP Sara na mamimigay ng tulong. Mamaya i-announce ko yan. Okay, heto na po yung ayan nga, no? Sinasabi natin na alam ko, in God's perfect time, VP Sara will be the President of the Philippines sa 2028. No? Alam ko naman na yung impeachment trial na yan kay VP Sara, hindi yan mananaig. Hindi yan. They will not get 2/3. Alam na natin yan. Pero, delikado pa rin. Kasi, itong administrasyong Marcos na ito, they are very desperate kasi nanganganib po ang kanilang buhay sa 2028. Kasi anong sabi ni VP Sara? Hindi po ako magre-revenge kung ano man ang ginawa nila sa akin nung time na ako ay Vice President. Pero, ito ang sabi ni VP Sara, pero ipaglaban ko kung ano ang hinanaing ng taong bayan. Ano ang hinanaing ng taong bayan? Na gusto ng taong bayan malaman at maparusahan kung sino man ang nagnakaw sa pera na kabanang bayan sa flood control. Diyan. Kasi ayaw ni VP Sara na aapihin ang taong bayan. Yung pagnanakaw nila na ginawa nila sa atin, ayaw ni VP Sara yan. Galit si VP Sara niyan. Kaya may mananagot kapag si VP Sara ang maging presidente. Hanggat si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas, walang solusyon kung sino ang mastermind sa flood control. Yan ang tandaan nyo, yan ang tandaan nyo. Kaya, ngayon pa lang, itong Brave 18 na ito, binabara nila. Binabara talaga nila. So, yan. Ano yan,
Yan po ang ating kahit ano, bali-balik ta rin ninyo ng mag-argumento tayo. Yan po ang katotohanan. Yan po talaga. Kahit naman siguro taong bayan, yan rin ang masasabi nila sa administrasyon ngayon. Talagang sobrang palpak. Grabe. Tapos ano pa sila, no? Ang kakapal pa ng mga mukha nila. Ito, panoorin natin kung gaano kapalpak itong si Riza Hontiveros na hindi ito dapat maging presidente. Itong gamer na ito nang nagpalabas ng saloobin, may logic po siya. Bakit? You are really barking at the wrong tree. Ito, pakinggan at panoorin ninyo. Guys, tingnan nyo to. Look at that. Look at that. Oh my God. Nasa Senado na yung issue about banning video games. And now they're trying to summon the game developer ng Gorebox. Ito ang perspective. Pakinggan po natin itong taong ito sa perspective po bilang isang gamer. Okay? He is not a political vlogger. He is a gamer. Okay? Bro! This is embarrassing. Akala ko last video ko na yung echo chamber video ko sa banyo. I thought that was like my first and last video about this issue. But holy... Guys, I'm gonna level myself here. Hindi mo na ako magka-canal creator mode because this ain't funny anymore. Like, this is just disappointing. Of all the people you would expect from the Senate to do such an embarrassing move, like, you would expect sila Robin, yung sila Bato, or kung sino pa yung mga you would expect them. Risa, oh my God. My dear senators, please, we have enough clowns in the circus already. Wag na kayong dumagdag. Okay, leveling now. So apparently, the issue with banning video games because of the recent tragedy that happened in Tacloban has now been escalated to the point where the original game developer of Gorebox, who is based in Germany, or he's German, is now being called to a Senate hearing. Who freaking... This is embarrassing not just for the gaming community in the Philippines, but for the country itself. Because this just shows just how unprogressive our government is. And our reputation in the international level is already very low, and this just, just leveled it down a bit more. Ito yung sabi ni Senator Risa. Nakakadismaya na pinili ni Mr. Philip na... Buti pa itong gamer na ito. Masarap pakinggan yung English niya. Yung gagaya ni Labri Ganada na napilitan mag-British accent. Buti pa ito. Hindi corny. Ano pa, normal na normal. Pag na dumalo sa darating na hearing namin, why would he? Why should he? Okay, what are you gonna get? Hindi ko lang alam kung DDS ito or Dilawan ito o wala itong pakialam sa politics. Pero gamer ito, no? Para lang siyang naiirita siya dito sa ginawa ni Riza Hontiveros. You're gonna waste that person's time. You're just gonna freaking drain that guy. It was pretty clear on his game, Gorebox, that it was a 18 plus game. I'm not even gonna mention how dumb and cartoony the game looks. Like, there are so many other games out there that are more accessible, more gory, more grotesque than Gorebox, and that's not even the point. The point is, this shouldn't have ever happened. It never should have been an issue. So are we just gonna keep blaming every freaking violent video game out there for any tragedy that happens in the future? Ban it, give it sanctions and all that stuff. I don't know, what's next? Freaking TV shows, movies, magazines? What? Senator Risa, I have a certain amount of respect for you in the Senate. However, whatever you just said, this move, this politically grandstanding looking move is not it. Like, this is bad. This is just objectively bad. Because if your reason for inviting the developer of Gorebox to the Senate hearing was to learn more about the implications of video games and violence and stuff, there are so many research studies out there that has already debunked that. And isa pa, people have already mentioned this. We have a gamer in the Senate. We have Senator Bam Aquino. You could have just asked him about the implications of video games. You could have just talked to him. He'll probably clear it for you. I don't even know why Bam isn't saying anything yet. Has he? I don't know. At the moment of taking this video, he hasn't. Blaming a video game for something like this is also kind of like blaming
art itself, because video games is another medium of art. So again, if you Yeah. start banning video games, then you might as well just ban every media out there that contains violence. This is like the most embarrassing one. Any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users, and reach Filipino children must respect our laws and our institutions. This should be the bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot sila. Oh my god, there's just something so icky about that statement. We're talking about video games here. Not online casinos, nothing pay to earn, just good old just shooting stuff and it bleeds and then that's it. Just pixels and data dying in the game. And you wanna strictly regulate that? Do I need to explain this point? Because if we're talking about accessibility, the government itself isn't really doing a great job. Again, like in my previous video, I mentioned like freaking billboards of people promoting stupid ass online gambling platforms. Correct. What else? What else? Loaning apps. They're all hiding under the tagline that, you know, gamble responsibly or do this responsibly. This is for adults only. Ano, sapat na lang ba yun? The target demographics for such things is supposed to be super obvious, right? And yet, may mga minors pa rin, may mga bata pa rin na gagawa nun or magpa-participate sa ganung bagay. So what perpetuates that behavior? There's a lot of factors, but definitely not freaking video games. Because if you totally ban a certain art form, okay, you're denying people something that they live for. Because guys, we work so that we can survive, right? Yeah. But we live to enjoy entertainment, to enjoy the art. I think I got that from a movie, I don't know. But it's true. That's what other people have said. Like, they play video games. They enjoy certain pieces of art forms in order to escape their problems, to escape into that world and just enjoy themselves, detach. You know, people need that. Do you think it's a healthy outlet to be playing violent video games? Like, why not? It's a video game. We're not killing real people there. Somewhere in our brain, somewhere hard-coded into our DNA, our hunter instinct, it's still there. Okay, our ancestors had that. And we're just trying to find a moral, ethical, humanitarian way to release that. That's why people still enjoy hunting, fishing, playing video games, going on adventures. We know the limits of fiction. Guys, I'm not here to give a substantial solution to this issue because there's like so many layers, there's so many factors to this. But hey, if we're looking for ideas on solutions or where to start in solving this problem, then I suggest checking the statement of the Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. This is their page. Look at that. So they listed a couple of things that could be strengthened for prevention efforts, you know, because I do believe that prevention is better than cure. So one factor to consider, early identification of warning signs. Second, safe, confidential, and accessible reporting systems. Do we have those? Comprehensive and sustained anti-bullying programs. Diba? Since when did we have that? Responsible. Ito mga binabanggit niya, ito dapat ang gagawin na i-improve at paglaanan ng budget ng Senado. Hindi yung papatawag mo yung mga developers. Ano, may tutulong nila, di ba? Digital supervision and guidance. Strong and nurturing family support systems. Oh, it's so over for the Filipinos, man. Nope. Strict control and monitoring of minors' access to weapons. Naku po! And effective implementation of current mental health legislation and child protection policies, which you guys always ignore. Correct. Okay, Philippines could Talagang absolutely natatamaan si Risa dito. Ay, nako. Sinabi Like, these niya. are really good lists, PS Cap. Okay, good on ya. Yeah, I got good. Start talking to this. Si Risa kasi, kaagad niyang binagbintangan yung mga games eh. Don't talk to the game developers. Talk to these people. Okay. Yan. Talk among yourselves. Let's go po. This stuff about video games is not it. Trust me, you're gonna do more harm to society if you start sanctioning these video games. And to the senators who are thinking of doing the same thing. Kaya nga sabi ko, disaster kapag si Risa Hontiveros ang maging presidente. Lisa. Oh my god. Like, if you're trying to appeal to the boomers who have one leg
on their grave already, then yeah, go ahead. Live your life. But you're gonna lose a lot of support from the people who are still young and up and about. Even non-gamers can see that. Keep your hands away from people's harmless art and entertainment. Start focusing on the real problems. Stop grandstanding. We've had enough of that with Ian Peter Cayetano and freaking minority block before. We're tired. We're so tired. We are so tired with your circus, with your clownery. Huwag na kayong dumagdag. Please get your shit together. Okay, you guys are supposed to be the cream of the crop, the top of the top. You know what I mean? How are you guys acting so damn stupid all the freaking time? Ay nako. Nakakapagod na. Siya, linilabas na niya yung ano niya. Talagang ano, di natin pag-usapan yung ano ha, ang pag-usapan natin dito gaano po ka-disaster po kapag si Riza Hontiveros ang maging presidente. Example lang yun ha, sa mga bagay na nagdedesisyon kaagad si Riza Hontiveros ng wala man lang research. Okay? Si Riza Hontiveros, lack of research. Bark lang siya ng bark at the wrong tree. Diba? So, ayan guys, no? Narinig nyo naman, ilabas ninyo ang inyong opinion sa comment section at babasahin natin yan. Ano ang komentaryo nyo patungkol kay Riza Hontiveros? Okay? Paki-like na lang, paki-share sa mga nanonood ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!